So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. May dinalang motor dito, dalawa, isang Rossi 125 tsaka isang Rossi Macho 175. Itong may kulong-kulong na to, ang issue ng kanyang motor, palyado daw na sobrang lakas sa gasolina at parang nabubulon-bulunan. Ang issue pa ng kanyang motor, yung starter, ayaw gumana. Samantala, ito namang isang ito, pinapaandar nila, wala daw kuryente. So sa pagto-troubleshoot ng mga ganitong klase ng sira ng motor mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat alam natin yung guide o yung step by step. Kagaya nitong Rossi 125, dapat alam natin kung battery operated ba yan o primary. Ganon din yung Rossi 175, battery operated ba yan o primary. So kalimitan halos lahat ng mga Rossi 125, Rossi 175, battery operated na po yung kanilang CDI. So ang unahin natin gawin, ito munang isa na to. Dahil itong may kolong-kolong, hindi naman daw siya nagmamadali. So okay lang daw kahit maya-maya na. So unahin na muna natin tong ayaw umandar. Wala daw kuryente. So i-check na muna natin kung totoo ngang walang kuryente. Yung motor ni boss, nakarekta na daw yan. So ito na yung gamit nilang pinaka-switch. Ayan. So i-check na muna natin yung kanyang high tension wire kung wala talagang kuryente. So ayan, tinanggal na nila. Naka-expose na yung ating wiring. In-on ko na yung kanilang switch. I-check natin kung may kuryente. So sabi nila wala daw kuryente. So try nga natin, tadyakan. Check natin. Mga padreng, wala siyang presyon. Ano? Walang presyon. So ibig sabihin possible na naglulus yung kanyang supply ng kuryente. So kalimitan pag lost connection yung ating kuryente, minsan nawawalan niya ng presyon. So ang gawin natin, tanggalin natin yung bangko, yung kanyang tangke, kasi dito sa tangke nandyan yung kanyang CDI. So tanggalin na muna natin yan. Gamit yung ating test light, i-check na muna natin yung battery kung may karga. So ayan, umilaw naman. Natin. So okay naman yung kanyang battery at may supply naman mga padreng. At isunod naman natin yung kanyang CDI. Tanggalin na muna natin sa kanyang socket para matest natin yung mismong mga wiring niya. Ilagay natin yung test light clip sa positive kasi yung hahanapin natin ay negative. So ilagay na muna natin. So lahat ng iilaw ay negative. So ito umilaw, negative. So dito sa kabila umilaw, negative. So ito yung socket ng ating CDI na 4 pin, yung kulay green, negative yan. Okay. Yung black na may yellow, ignition coil, dapat iilaw din. O sundutin na muna natin. So okay naman yung connection. Ang isunod naman natin yung accessories wire, yung kulay black. So ang pagtetest po niyan gamit ang test light, lipat natin sa negative. Kasi ang hahanapin natin ay yung positive. Yung solid black na yan, siya yung accessories wire na kapag sinusian natin, mapapasukan yan. So yun, wala siyang ilaw. So dapat iilaw. So galawin natin switch na, baka naglulus lang. So yun, wala pa ring ilaw. Ibig sabihin kaya walang kuryente dahil hindi na susuplayan ng positive yung ating black na wire. Isunod naman natin, tanggalin natin yung positive ng ating battery kasi may gagawin tayo dyan. So tanggalin na muna natin to. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga Bataan lang po kayo, pasya lang po kayo dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako. O pwede nyo po akong i-message sa Facebook page or sa aking channel. So lagay natin sa negative.
Tapos tadyakan natin, dapat iilaw yung red wire na yan. So tadyakan natin. Mga padreng, sa pagkakataong yan, umilaw naman, ibig sabihin, pasok yung supply ng regulator papunta sa ating terminal positive ng battery. So, gawin natin, ibalik na natin ulit. At pagkayari naman natin ibalik yung positive terminal ng battery, hanapin natin yung kanyang fuse box. Sa mga padreng, itong motor na to, binasalan daw yung wiring. So, yan ang ating ito-troubleshoot. Posibleng may mali dyan or nawawala. So, kunin na muna natin yung fuse box. So, ayan ang ating fuse box. Gamit yung ating test light, lagay natin sa negative kasi ang hanapin natin positive. Sundutin natin to. Okay, pasok naman siya. So, yun, good naman yung fuse. At isunod naman natin uli yung socket ng ating CDI kung may nawawala. So, kanina, chinek natin. So, yan, nagkaroon na po yung kanyang accessories wire, yung black na wire. So, ibig sabihin, ang nagka-problema lang, nag-loose dito sa ating fuse box. Pero may mali, mga padreng. Tulad nga ng sinabi ko, nag-loose lang dito sa fuse box at nagkaroon na yung ating CDI, yung solid na black. So, ayan o, nagkaroon siya. Pero dapat kahit walang fuse, dapat maglabas ng kuryente yan dahil lang nagpapagana sa ating CDI yung kanyang regulator. So, ibalik na natin yan. I-try na muna natin paandarin. So, hindi na natin i-check kung may kuryente. Ibalik na lang natin. Tsaka natin i-try paandarin, mga padreng. So, yan. I-start na muna natin yung motor. So, yun o. Mandar siya, mga padreng. Bali, ang naging issue niya, yung kanyang fuse. Pag nag-loose yung fuse, ayaw na rin umandar. So, mali po yun. Dapat aandar pa rin. So, yun ang ating susolusyonan. So, ayan. Itest uli natin kasi sabi nga ni boss, bigla na lang ayaw umandar. So, bagong wiring niya, binasalan daw nila yan eh. So, ngayon may mali siya. Ang nangyayari po, yung fuse, pagputol na po yung fuse, automatic, hindi na po gagana yung kanyang CDI. So, mali po yun. Kahit dapat walang fuse o walang battery, dapat under yung motor dahil nakadirect doon yung CDI sa ating regulator. So, may gagawin po tayo dyan. Pero, bago natin gawin yung sikreto na yon, i-check na muna natin to kung naglulus pa rin. Kasi naglus siya rito kanina eh. So, yung clip natin, naka-negative. Sundutin muna natin yung positive ng battery. Kung okay siya. So, okay yung ating connection. So, ang gawin natin, mga padreng, nandito yung issue kanina. So, sundutin natin yung isang terminal. So, ayaw umilaw. So, ayaw umilaw. Ibig sabihin, galing ito ng battery. So, nawawalan siya ng connection. So, i-try nating paandarin yung motor. Try nating paandarin. So, yun mga padreng, ayaw umandar ng motor. So, tama yung sinasabi ko na ito yung nagsusupply ng kanyang CDI. So, dapat hindi ganon. So, buhayin na muna natin to. So, bago natin buhayin, may gagawin muna tayo dyan. Ito, bakbakin lang natin to. Focus lang natin. Ayan. May gagawin tayo dito. Ayan. So, bakbakin na natin to. Ayan, may bakbak na siya. So, bakbakin natin yan. So, ayan, nakabakbak na siya. May gagawin tayo dyan. So, wala siyang connection. Ayan, naka-negative tayo. O, yun, nagka-connection na po siya. Kanina, wala. So, ngayon, ayan, o, nagka-connection na po uli. Ibig sabihin, naglulus yung wiring. Check natin yung fuse.
Wala sa fuse. Pero dito meron siya. Pagdating sa fuse, wala sa kabila. So wala. Gutin natin. Check natin. Ayun Pero dito meron siya. Dito ayan, wala siya sa kabila, wala. So ibig sabihin may issue dito sa kanyang fuse. Ayan may issue. So ngayon pagdating dito wala. Ang gawin na muna natin mga padreng, tanggalin na muna natin yung dalawang wire na to para ma-check natin yung dulo kung anong problema. So ayusin na muna natin yan. Sundutin lang natin ng matilos na bagayan para matanggal natin. So yun na nga, natanggal na natin yung kanyang fuse, yung pinakasakit. So wala talaga sa dulo. So eto, nandito yung problema. So tanggalin na natin yan. Ayan ayaw umilaw sa dulo. Ibig sabihin may problema talaga. So tanggalin na muna natin to. Marahil hindi na umaabot yung wire dito sa pinaka-terminal, kaya naglulus siya. So ayan, pinutulan ko yung dulo, napansin ko talagang hindi umaabot yung kanyang wire doon sa terminal. So ayan, tsaka natin ibalik yung pinaka-terminal, tsaka natin i-check kung okay na ba yung ating fuse box. So check na muna natin yung dulo niyan mamaya pagkayari natin maikabit. So ibalik na muna natin lock para humigpit pag kinabit natin yung kanyang pinakabahay ng fuse. Mga padreng, kung taga-Bataan lang po kayo at nais nyong magpagawa, pasya lang po kayo dito sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lamang po ako. O pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page or sa aking channel. So ganyan lang, binalitan ko lang yung dulo, tsaka ako binalik yung pinaka terminal niya, tapos ibalik na natin sa kanyang fuse box. Check na muna natin. So ayan, nagkaroon na rin yung dulo. So good na siya. So ayan, at pwede na nating ibalik yan. Ayusin lang muna natin. Ayan yung kabila, mapapansin nyo hindi umaabot yung kanyang wire. So ayan ang dahilan kung bakit ayaw gumana ng ating fuse box. So ayan, binalitan ko na rin yung dulo ng kabila, tsaka natin ikabit yung kanyang terminal, tapos isalpak na natin dun sa kanyang box. Tapos ang gawin natin, i-try nating paandarin yan kung good na siya. Tapos tulad nga ng sinabi ko, may gagawin tayo dyan para kahit walang fuse, under pa rin yung motor, sapagkat ang regulator natin may wire yan na direct dun sa ating CDI. At sinusupply nito yung ating accessories wire o yung black wire para kahit wala tayong battery, gumana yung busina, flasher, headlight at ano pa bang mga accessories. At ayun na nga, binabalik ko na yung isang terminal. So ayusin lang natin. Tapos ibalik na natin yan dun sa kanyang box para ma-testing na natin kung okay na ba yung ating fuse box. So yan, higpitan ko na muna. So yan, tsaka natin ikabit na yan. So yan, good. So testing, okay. Negative. Ayan, kabit na natin dito sa kanyang box. Tsaka sundutin na natin mismong loob kung good na siya. So testing, okay, good. Kabit natin yung fuse. Dapat magkabilang terminal. Okay, good. Okay, good. So gawin natin, try na nating paandarin yan. Okay, dyan. So try na muna nating paandarin.
So yung mga padreng, nakita nyo umandar. Ngayon may gagawin tayo. Tanggalin uli natin yung kanyang fuse. Ito, tanggalin natin. So ayan, nakatanggal na. So i-try nating paandarin. Tingnan nyo po. Dahil tinanggal natin yung battery ay yung fuse, check natin kung andar yan. So yung mga padreng, ayaw niyang umandar, nakita nyo naman. So pag ganyan yung issue ng motor mga padreng, may gagawin tayo dyan. So gusto niya may fuse. Pag walang fuse ayaw umandar. So ito may nakabalat dito, binalitan ko na yan kanina. So i-twist lang natin to. Pagsamahin natin. Ayan. Pagsamahin lang natin. Okay, magkasama na siya. Tapos wala pa rin tayong fuse. So, paandarin na natin. Ayan, paandarin na natin. So yung mga padreng, napaandar na natin yung motor kahit na walang fuse. So twinis lang natin kasi yung wire na yan, kaya natin twinis, galing po kasi yan sa regulator. So dumirect na po yan sa accessories wire. So ganyan lang po yung diskarte dyan. So kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.